talking about security, no? Since ikaw ay nasa bangko ngayon, no? Pwede mo ba i-share sa amin, ano ba yung mga kadalasan nangyayari? Or ano ba yung mga, kasi 'di ba uso ngayon, lagi natin nababasa sa Facebook, ang daming nawawalan ng pera. Nahahack yung account, nagkakaroon ng unknown deposit, sasabihin pa ng iba, nag-transfer ng pera pero wala akong natanggap na OTP. Yan yung kadalasan na nababasa natin sa Facebook, 'di ba? So, pwede mo ba i-share sa amin ano ba yung mga bagong uso ngayon na kalokohan ng scammer? Sige. Ikwento ko na lang lahat ng, may kodigo or sa haba ng listahan. Okay lang yan. At least, importante ma-share natin sa mga kakalye, no, yung mga nangyayari. At least maging aware tayo, no? And ito yung mga bagay na pwede nating i-share din sa ating mga kapamilya, kaibigan, para maiwasan natin din silang maloko. Ayan, okay, sige. Simula ko na. So una is yung online lending scam. Kung saan naghihingi ng deposit muna sa biktima, usually mga 5 to 10,000 yan, bago bigyan ng pera yung scammer. Maari gumamit sila ng peking pangalan, peking website o mobile application habang kinakausap yung biktima. Sa huli, sasabihan ng scammer na ilalabas yung pera nila galing sa isang bangko. So, lahat ng kahit anong bangko yan, no? Na walang kaalam-alam sa scam. So, kapag pumunta na sa yung biktima doon sa bangko, ay, withdraw ko na to kasi yung scammer, binigyan niya yung account number. Hindi pala totoo. So, ibig sabihin, etong mga online lending na to, nagpapautang sila kuno. Pero kaya mo muna mag-deposit. So, wala, mga kakalya, walang ganon. Walang ganyan. Kasi ikaw nga umuta, ba't ka magbabayad? Tama. Diba? Tama. So, red flag kagad pag anything na pinagbabayad tayo bago natin makuha ang pera natin or hinihiram nating pera, red flag kagad yan. Huwag nating ituloy. And important din na huwag tayong magbigay ng information. Kasi yung mga information katulad ng address, contact number, iba pang mga information natin na we call it PII, di ba? Or Personal Identifiable Information. Nagagamit to ng mga scammer din upang lokohin ka pa further. Kasi pwede nilang gamitin yung mag-apply ng credit card, di ba? Or iba pang mga transaction. Umutang sila on your behalf kasi kompleto sila ng information mo including ID, di ba? Lahat yan. Ayan. So, yan yung una. And syempre, wag nating awayin yung mga bangko. Kasi wala silang kaalam-alam doon. Wala kaming kaalam-alam. Bigla na lang may magre-report, may ganyan nangyayari. Kaya wag lang magpaloko sa online lending scam. Yan. Pero syempre, ang hirap sabihin, paano ba yung mga criteria para masabing legit yung nagpapautang? Okay. Ganito. Yan yung isa sa mahirap. Bakit? Kasi sa mga itong peking online lending scam, usually, medyo masipag ng scammer. Gumagawa talaga sila ng peking lahat Facebook profile, no? Peking mobile app pa nga Tsaka yung peking website na kamukhang totoo to. Aside from that, no? Mga kakalye is gumagamit din sila ng mga peking or na Photoshop ng mga mayor certificate. Peke din, actually may mga office area din sinasabi na sige para maniwala ka sa akin, ito yung office area ko, pero kapag pinuntan mo talaga, walang office doon. Wala yung actual na office. Yung actual. So yan yung medyo mahirap kasi kaya nila baguhin yung mga picture, no? Yung mga imahe para lokohin kayo. Na hindi, totoo kami. Ngayon, kung gusto niyo talaga na totoo siya, hanapin niyo yung mga online lending na totoo is SEC accredited. Yan yung una. So hanapin niyo sa SEC. Sa SEC website, pwede rin i-check kung yung kumpanya ba ay nag-e-exist. Nag-e-exist. Tapos hingin niyo pa sa kanila yung mga ibang dokumento na mahirap i-forge. So katulad ng yung mga DTI and everything, kaya kasi i-forge yan. So, yung pangalan ng tao, yung number, tapos pwede nyo i-cross-check, online din yun. So, maraming din paraan, basta wag kayo lang mag-deposit ng pera bago utangan kayo kasi medyo, diba? Ano na yan? Basta, pag hingi ka ng pera, red flag. Red flag. No kagad. Diba? Wag maging desperate.
Alam nating, syempre, kaya ka nga nangungutang dahil ano siya eh. Minsan, kailangan mo na talaga. Tapos kung maluloko ka pa, mas mabigat para sa'yo. Diba? Yes, aside from SEC, BSP approved, meron din yan. Ayan. So, SEC or Securities and Exchange Commission, saka Bangko Sentral. Bangko Sentral. Ayan. So, may permit kasi sila doon. Sige, ano pa? Nakaka-excite to, ha? So, yung pangalawa is yung recruitment scam. So, yung recruitment scam, yung ito, magpo-post ng isang peking Facebook user nagpapanggap na empleyado ng isang kumpanya na nagre-recruit, no? Kapag kinausap ng biktima na yung scammer, idadaan siya sa mga interview bago makuha yung biktima ng bilang bagong empleyado, kailangan muna magbayad ang biktima ng medical fee. Pagkatapos, ipapasok yung biktima sa office ng totoong kumpanya sa ibang araw at doon malalaman ng biktima na niloko siya dahil yung mga totoong empleyado ay walang kaalam-alam na may bago silang empleyado o tao. So, parang ginamit lang yung kumpanya. Sinabi lang na nag-apply ka for this specific company, hiningan ka ng pera for the medical, which is technically, pag ang mga kumpanya, no, nag-hire, hindi naman talaga sila naniningil ng pera eh. Walang kumpanya na masisingilin ka ng pera para lang sa medical. O, para sa medical o kung ano-ano man. So, once again, pag may nanghihingi ulit ng pera, red flag ulit. red flag. Siguro yun yung pinakamabilis na ano, no? Kasi ang hirap explain, ang daming senaryo eh. Para bottom line, pag may nanghingi ng pera, red flag, no kagad ulit. Red flag. So, yung dalawa na yan na senaryo, yan yung pareho. Pero yung iba mamaya, yan yung medyo iba na. Ayan. Pwede rin tuloy. Sige, ano pa yung iba? tuloy ko pa. So, yung next is yung mga maraming transaction scam. So, ito yung sa mga online transaction na talaga. So, yung una is yung fake seller scam. Na nagpapanggap na may binebenta online. Usually sa Facebook market yan. Facebook or nagbebenta sa ibang social media. At kapag binayaran na ng biktima yung scammer, so either through GCash, fund transfer, or kung ano man, bigla ayaw na magpakita sa biktima para ibigay ang nabili ng biktima. So dito yung mga binablock na lang yung mga victims after nila magbayad. Actually, feeling ko hindi lang to sa pagbebenta ng mga item. Ito yung, I think na-discuss ko rin to a few weeks ago about yung, let's say, magre-rent ka ng resort. Oh, yun. Ayan. O kaya, basta meron kang kukuning serbisyo. Tapos pag nagbayad ka na, bigla ka na lang ibablock. Or mapapansin mo, yung Facebook page, bigla na lang nagbabago ng pangalan. Pero nakablock ka pa rin. Pero pag tinignan mo sila gamit ng ibang account, nagpapalit-palit sila ng pangalan hanggat meron silang naloloko na bago. Oo. Kasi 'di ba ang challenge dito paano ba natin tinitingnan ng isang page kung legit o hindi? Number one, 'di ba, tinitingnan natin kung gaano karami ang followers. Yes. Pero technically hindi siya magandang basihan kasi merong mga page na either na-hack, binili, tapos pinilitan ng pangalan. Siyempre, hindi naman tayo masyadong tumututok sa history. Even though merong history ng page sa Facebook, makikita mo ano yung mga pangalan na ginamit. So automatically, pag nakita natin palit ng pangalan, big chance scammer na yun. Tama. 'Di ba? Tama yan. Kasi ang totoong importante ang branding sa kumpanya. Ba't ka nagpapalit? 'Di ba? Unless yung pililit niya, halos dikit lang. Kasi minsan meron naman talagang legit na nagpapalit. Legit na nagpapalit talaga. Ayan. So yung pangalawa, so is yung normal na phishing scam. So ano yung mga Phishing. Sige, Layman's term. I-explain ko ano yan. So yung phishing, no? Yan yung ibig sabihin niyan ay yung nanaloko sa inyo ay nagpapanggap na kakilala mo o yung mga ibang mga bangko at may binibigay sila ng fake text, SMS, fake website, no? So mga peking website or paminsan tumatawag sa inyo at naghihingi ng OTP. So yan yung mga fake na or tinatawag namin na phishing or yung tumatawag na scammer. So yan yung phishing scam. Phishing. Victory yun, V. Yeah, V. No? So usually sa phishing scam, ginagawa is
meron yan na magsisend ng email sa inyo, i-click yung link. Kapag lumabas yung link, may lalabas na parang kamukha ng GCash na website. Hindi mo lang napapansin. Di mo lang mapapansin. Diba? Kailangan lang tumingin ka sa website kung ay galing ba talaga to GCash, iba yung pangalan. At hinihingi yung PIN sa OTP ninyo. Ayan. Lagi natin sinasabi ng mga kakalye, never sinishare ang PIN at OTP. Yes. Huwag tayong matigas ang ulo. Hindi pwede yan ibigay kahit kanino. Ikaw lang dapat. Walang kumpanya, walang tao na hihingi ng OTP or PIN. Yes. Dapat wala. Tapos, may iba kasi na ginagawa din ng mga hacker para makuha din yung OTP ninyo na di nyo alam. Like, di ba yung sinabi mo, parang Edison kanina, like, paano nakakaroon ng fund transfer pero wala akong nabigay na OTP or wala akong na-receive na OTP. Ngayon, ito yan. May isang ginagamit na teknolohiya na tinatawag na IMSI catcher. Kapag ang hacker ay nasa paligid ng biktima para nakawin ang text message papunta sa biktima at kung alam ni hacker yung PIN ng biktima, makakagawa na siya ng mga fund transfer. So, ibig sabihin, nagpapanggap siyang ikaw. At Yung parang kinokopya na yung cellphone mo. technically, para siyang example, si GCash, diba, or kahit anong e-wallet o bangko, diba, example, mag-fund transfer ka. Possible kasi na parang yung si GCash, magsisend siya ng text message sa'yo para sa OTP, diba, may OTP sa Via SMS. Via Yes. SMS. Ngayon, yung ginagawa ng hacker, nasa paligid mo lang siya, pero meron siyang parang technology para kunin yan, grab yung SMS na yan na di mo alam. So nakakuha siya ng kopya ng SMS or ng text message na yan. Ayan. So, yun yung isang way, para makuha yung OTP. Yan yung isang way. Isang way lang yun, mga kakalye, Kasi yung ibang way, for example, ito nangyayari din to, na yung cellphone mismo or yung device na ginagamit, compromise na, may backdoor na. Galing factory. Pagbili mo pa lang, meron na siyang backdoor. So kahit anong gawin mong format, kahit anong reset mo, may nakakakuha ng mga information na nasa loob ng phone mo. Tama. Yung mga kung inakaw yung phone mo or binenta mo siya, kapag hindi mo tinanggal na yung account mo bago mo binenta, sa loob ng phone mo, maaari din na magamit din siya. Especially kapag May mga backup na kukuha din, di ba? Saka minsan biglang mag-i-introduce ng bagong feature si Google, for example. Pwede mo nang i-access yung SMS mo over the internet. So nagkakaroon ngayon ng access yung mga tao na dapat walang access kasi hindi mo ni-log out or ni-reset yung phone bago mo binenta or pinamigay. Tama. Kadalasan yun nangyayari, Kasi di ba parang sasabihin natin, ay, wala naman akong importante din sa email na yan. Yun lagi natin sinasabi. Wala naman akong importanteng bagay sa phone ko, pantawag, text ko lang yan. Pero, without us knowing it, yung mga accounts or yung mga messages pala na natatanggap natin is importante na. Di lang natin siya na-appreciate as important. Ayan. So, overall, bago tayo magbigay ng telepono or any device, make sure na ma-log out yung ating account. Google man yan or Apple. Especially sa Apple, Kasi 'di ba, pag hindi mo nilog out yung Apple account, hindi mo mapapa-set up yung phone mismo. Oo. 'Di ba? Pero sa Google kasi medyo mas maluwag sa mas Android. Maluwag sa mga Android, yung mga Samsung or yung mga ibang mga Chinese na phone, mas maluwag yan. Ayan. So, ayan, mga kakalye, oras natin ay 2:40 ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Kalye. Dito lamang yan sa DWBL 1242. At syempre, mapapanood nyo pa rin kami ng live sa DWBL 1242 Radio Facebook page. Ayan. Syempre, sa lahat din ng mga kakali natin na gustong makipagkwentuhan sa atin, magbigay ng suggestions, maaari nyo lamang yan isend sa ating text hotline 0915-7555-010 o mag-email lamang sa usapangkalye
at hubnob.com. Ayan. So, tuloy na natin, no? Ano pang mga dami? Marami. Sige. No? So, yung sa transaction scams, meron pa. Maaring na nahack yung ibang online account ninyo at ginamit ito para mag-transfer or baka nahack yung phone o computer ng biktima. So, yan yung pinag-usapan natin kanina na siguro nahack yung phone o yung computer. Ayan. Kasi minsan, yung ibang mga kakali natin, nakikihiram lang ng computer. Oh, Diba? Kasi wala silang sariling computer or cellphone. Hindi nila alam yung ginamit na cellphone o computer nahack na pala, na-compromise na. Or even sa mga public computer, no? Kaya hindi natin nire-recommend na mag-online banking gamit ng public computer. Sa mga com shop, yan, wag gawin po yon. Never open your account sa computer shop. Ako, dadagdag ko lang, no? Siyempre, marami sa ating mga kakalya na mahilig makikabit sa public wifi. So, kahit sarili mo yung device, kahit sa dali mo yung phone, pag kumunik ka sa public wifi, hindi ka siguradong safe yan. Kasi hindi mo alam kung yan ba ay set up ng hacker para kunin ang iyong mga credentials. O kahit legit yung network, minsan pwede ring makikonnect yung hacker doon at mag-listen, no? Kumuha ng data sa iyo habang ikaw ay nag-i-internet gamit ng free public wifi. Or even yung kable sa hotel, 'di ba? Kung saan-saan pa. Kaya mas maganda, bring your own device. Ayan. Tapos yan, may isang case kasi recently, no? So itong isang scenario na to ay nagkaroon ng malaking news, no? Yung tungkol sa BDO. 'Di ba may isang tao nagreklamo sa Facebook, ay karon ako ng bawas sa account ko. Last month yan. So nabawasan daw yung sa account niya yung pera, pero wala naman siyang online account. So paano nangyari yan, no? At yung nangyari diyan is ginamit ng kamag-anak niya yung account niya na hindi sinasabi. So akala niya na-hack siya pero hindi pala. So isa pa is dapat parati nyo na wag paggamit yung account niyo sa kahit sino, kahit pamilya nyo man, kahit kaibigan nyo, kahit kakilala nyo. Tsaka ito importante dyan, no? Kasi syempre, di ba, pag nag-open tayo ng bank account, may N and saka OR. Di ba? For some people, parang okay lang N, okay lang OR. They don't care kasi close nila o boyfriend, girlfriend. Di ba usually mga ganun nag-share ng account. Pero if you look at it, very crucial siya. Kasi syempre, kapag ang account mo, joint account, tas N, ibig sabihin, dalawa dapat kayo pipirma. Yes. Diba? So, isa sa inyo mawala, hindi pwede. Hindi ka makakapag-transact. Except pag may ATM. At alam mo yung PIN. Diba? Ngayon, kapag OR naman, isa lang sa inyo ang pumirma, okay nang ilabas yung pera. Ayan. Dapat yan. Pero ako, personally, ang recommend ko na lang, kasi for some people, importante yung may OR . Yes. Kasi for example, yung mga magulang natin, minsan matanda na, hindi na rin alam mo yon, hindi na makapagpunta ng bangko regularly. So, at least, kung hindi siya makapunta, kung OR naman yon, pwede ka mag-transact on his or her behalf. Diba? Yun naman yung purpose din ng OR, no? Pero as much as possible, kung hindi naman kailangan, ka na lang. Kumbaga, account mo na lang, wala nang joint account. Oh, yes. Yan yung isa. So, actually, kahit magjowa kayo, 'di ba? Dapat may personal account ka . Kasi magjowa pa lang naman kayo. Di pa kayo kasal. Yes, kasi at least pagkasal kayo, technically, kahit account mo, magiging hati kayo. Regardless kung ano pang gawin mo diyan. Kasi unless meron lang kayong prenup. Diba? Yun yung keyword doon . Pero whatever you own, pag wala kayong prenup, hati pa rin kayo. So technically, okay lang. Diba? Walang difference kung mag-solo ka ng account mo or naka-joint kayo. So I agree at, no? Tapos, let's see. Sige.
7 or yung dito sa listahan ko, number 7 na to, is may tinatawag namin na money mule accounts. Money Mule. Money mule account. So, ginagamit to sa mga scamming. Binili ng mga scammer sa mga totoong tao para gamitin ng pangloko. So, mamaya, meron pala bumili ng account ng example, yung nagbebenta sa inyo or let's say, yung talagang legitimate na account ng isang tao na dati wala siyang history ng pag-scam. Pero nahack yung account or nabili ng account at pwede gamitin panloko sa'yo. Yung isa pa yan. Actually, hindi lang sa panloko, no? Kasi usually, Pag-transfer, pag-transfer ng pera. Money laundering kasi yung common na ginagawa dyan, no, mga kakalye. So, bibilin yung GCash account mo. Usually GCash eh. Usually, Diba? cash, e-wallet. E-wallet kasi mas mabilis, no? So, bibili nila yung account mo, tapos gagamitin nila yan sa money laundering. So, anong impact nun? Dahil syempre, ang pangalan mo ang nakalagay doon, ikaw yung legitimate na owner ng account, pag nagkaroon ng problema yon, ikaw yung magkakaroon ng kaso. Yes. 'Di ba? For how much? Binibili yan usually, mura lang. Mura. Meron dun mga 500 pesos lang. Oo, kasi for you parang okay, bibili lang ako ng SIM card, puhunan ko 40, kikita ko 500. So maganda nga naman, 'di ba? Kung titignan mo, pero yung reputasyon mo ang nakataya. Hindi lang yan. May bagong law na si PBBM na sinign, yung AFASA o Anti-Financial Account Scamming Act na binibigyan si BSP ng konting kapangyarihan para mag-imbestiga at ang mga online account na ginagamit para sa money laundering o scam. So bago yan, kakasign lang siya I think last July, no? Last July lang, mga kakalye. Sa bill. Ayan. So, ang impact din yan, no? Siyempre, pag nasira yung, yung pangalan mo, mahihirapan kang kumuha ng loan, mag-open ng account, no? Sa future. Ikaw din yung magkakaroon ng negative na, reputation. Yes. And siyempre, ayaw natin yon kasi siyempre, hindi ka makagalaw. 'Di ba? Maraming, consequences na ayaw mo. So, sa mga kakalye, no? Kung meron kayong kakilala na nagbebenta pa rin ng kanilang mga account, no? Turuan natin sila. Huwag nilang gawin yon. Sila mapapahamak doon. Sila mapapahamak dyan. Tama, Yes. Tama. Ano pa? Actually, yun lang. No, sa dami na yan, yun pa lang. Na meron Yun pa lang. Actually, meron akong idadagdag lang, no? Since napag-usapan na rin naman. Yung, minsan kasi, di ba, yung mga GCash or e-wallet natin, meron yang limit. 'Di ba? By default 10,000 muna. 10,000. Tapos kapag nag-validate ka, magiging 100,000, tama ba? Yes. Then kapag 10,000. kabit ka ng bank account like BPI or Union Bank, magiging 500,000. So yun yung limit, no? Tapos merong mga mahihilig magsugal. Ayan. Mga naglalaro ng mga casino kasi 'di ba nauso ngayon yung mga application 'di ba? Gaming app, casino app. Tapos sasabihin sa'yo, "Oy, pahiram mo na ng GCash account mo kasi hindi ako makagamit. Na over limit na ako." Ayan. So wag din nating papahiram yung ating mga account. Kasi hindi mo alam pag binigay mo na yung account access mo, lahat pwede nilang gawin. Ikabit nila yan sa subscription. Ibig sabihin, monthly na-charge siya, hindi mo alam saan. Tama, actually, may isa pa ako naalala na hindi ko sinulat. Ay, sige, ano yan? Regarding sa mga online casino. Kasi, kapag magka-cash in ka, 'di ba, sa online casino, kaya mo ipasok mo yung account details ninyo sa GCash or any e-wallet dyan sa application ng mga online casino. Paminsan, yung mga online casino yan, hindi verified kung Hindi natin safe sure. siya o hindi. Oo. So, maaari na kapag linagay mo dyan yung mga user details mo, magkukuha ng application na yan at magagamit siya para sa mga unauthorized fund transfer. Ayun. Kaya minsan, no, mga kakalye, yan yung mga part na minsan wala ng OTP. Yes. Kasi naka-pre-authorized na.
So ibig sabihin kapag ang GCash account nyo or bank account ay kinabit nyo sa isang service or application, pre-authorized, hindi na yan magpapadala ng OTP. Kaya doon minsan nagugulat na lang yung ating mga kakalyan na, uy, ba't ako nawalan ng pera? Oo, so be careful lang talaga sa mga ganyan na application na ini-installan nyo, naglalagay kayo ng mga username, password niyo kasi paminsan may kalokohan dyan sa likod niyan. Hindi natin kasi alam sino yung nasa likod ng mga application. Lalo na may mga kakalyan hilig mag-download, no? Mahilig mag-download. So gamitin nyo lang yung mga authorized o yung mga applications na pinayagan ng for example ulit, PagCor, ni BSP, ni SEC, yung mga authorized application, yung mga unauthorized, iwasan. Wag tayo no? Kasi minsan yan yung mga kaibigan biglang mag-aaya, "Oy, maganda dito, laro tayo." Without you thinking na, "Oy, hindi pala siya legit or hindi pala siya authorized na." Kasi 'di ba meron yang ang mga application. Pigo ba tawag doon? Pigo. Yeah, Pigo. Kung ang Pogo kasi overseas ang kliyente, no? Pogo. Ang Pigo is Pilipino. Yes, Sa buong Pilipinas yung mga kliyente. So, meron yang specific license, no, na binibigay ng PagCor. Yes. Ayan. So, isa yun sa pwede natin i-check. Kasi wag din tayo maniniwala na pag sinabing authorized or licensed by PagCor dun sa nakalagay sa app. Kasi lahat naman ng peking app pwede maglagay ng authorized sila. Kailangan natin i-check outside. Yan yung mga bagay na kailangan din nating matutunan, no? Paano mag-validate. Hindi ka magre-rely lang doon sa ano nakalagay sa application kasi syempre, niloloko ka nga Ba't sila magsasabi na totoo sa'yo, right? Tama. That's right. Ayan. So hopefully, no, mga kakalya, no, mabawasan na, no, yung mga nagpapaloko. Kasi matagal na nating problema yan, no? Hindi yan bago. More than a decade ago, iba lang yung style. Nag-e-evolve lang yung kagalingan ng mga scammer para manloko ng mga kakalya natin. Pero bottom line, ang solusyon talaga sa mga scammer na to user education. Kailangan talagang maturuan yung bawat kapamilya natin, mga kasambahay natin, 'di ba? Mga driver natin, lahat. Hindi lang tayo kasi pwede ring ma-compromise sila nasa loob ng bahay natin sa same Wi-Fi network, 'di ba? Kasi madalas siya nakiki-connect naman sila Ayan. So damay-damay din lahat. Ayan ang mga bagay na ayaw nating mangyari sa atin. Ayan. So may mga payo naman ako diyan para sa inyo. Kasi sa totoo, kahit ng daming scam, safe pa rin naman gumamit ng online banking or mga e-wallet. Kasi mas maginhawa, mas madali yan gamitin para sa buhay natin. Ngayon, kailangan lang talaga na maging maingat kayo lahat. Maging maingat parati lang sa mga ginagawa para lang maiwasan lahat ng mga scam na to. Hindi actually problema yung For me, hindi problema yung teknolohiya. Hindi siya. Hindi problema yung online banking. Technically, siya, by nature, secured siya. Ang lagi natin sinasabi dyan, ang weakest link ay yung mismong gumagamit. Kasi siya yung naloloko, hindi yung bangko. Most of the time, kasi to be fair naman sa ating mga bangko, no, especially after nung Bangladesh heist, mas naghigpit. 'Di ba? Mas naghigpit talaga ang mga bangko natin. In fairness naman, no? Kung tatanungin mo yung mga hacker, 'di ba? Mahirap mag-penetrate sa bangko, especially sa Philippines. Kasi may supervised kami ni BSP at si BSP, marami silang mga circular at memorandum tungkol sa security ng technology ng isang bangko. Ayan. So, syempre, bilang user, no? Syempre, lagi natin sinasabi, huwag tayo basta-bastang maniwala at mag-click. 'Di ba? Sabi nga natin, ang general rule, ginawa na nga ng BSP, nagbigay na sila ng memorandum sa mga bangko na bawal magpadala ng link. Bawal. Bawal ang link sa email, sa messages. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay nakatanggap ng link, no?
kahit ang email pa niyan BDO mo or mukhang BDO or kung ano man bangko mo, 'di ba? Automatically red flag kagad 'yon. Oh, Kasi bawal magpadala ng link ang bangko. Ayan mga kakalye. Very important, no? Huwag tayo magpaloko. And kahit sabihin natin, kasi ito, isang case to. Yung text message nanggagaling mismo doon sa, for example, GCash. Nakalagay talaga galing sa GCash. Pero pag tinignan mo yung message, fake message yun, hindi siya galing sa GCash. Nangyayari po yan mga kakalye, no? So, once again, walang link na ipapadala ang any financial institution. 'Di ba? walang link. Oo, kasi meron na naman ako nakita na biktima kahapon sa Facebook. Ayun lang. Nag-rant pa siya kasi galing daw mismo sa GCash yung link. So kinlik niya, nag-transact siya. Bumili pa siya ng something, ibig sabihin, nawala siya ng pera. Pero once again, walang kinalaman si GCash doon, walang magagawa si GCash. At ito importante mga kakalye, no? Hindi obligasyon ng bangko or ng e-wallet provider na i-reimburse kayo. Kasi kayo yung naloko, hindi naman dahil sa kanila eh. Pero may ibang function na, no? Nag-evolve din yung mga e-wallet tsaka mga online banking na pwede nyo i-ensure yung transaction. So for example, dito sa GCash, paminsan kung magta-transact kayo, either QR man yan or fund transfer, meron dyang checkbox na ensure yung transaction. 15 to 30 pesos I think, no? Kapag na-check nyo yan at na-scam ka pala doon sa transaction na yan, may insurance yung transaction, may mababalik sa inyo, I think maximum of 10,000 pesos. Ayan. Pero syempre, rin yun, may konting cost. Para lang siyang insurance ng kotse, di ba? Bago ka bumili ng kotse, pag bumili ka ng kotse, kukuha ka rin ng insurance. Para pag may nangyari, mababalik sila rin mag-shoulder nung loss mo. Pero syempre, wag natin mag-rely doon. Kasi, wag. siya it's a product ng financial institution para matulungan din tayo. Lalo na kung malakas tayong mag-transfer ng pera, no? Pero syempre, kung kaya naman nating maging mas listo, alerto. Dahil alam naman natin na yung mga red flag kanina, no? Mga share natin kanina. 'Di ba? So, at least, maging safe tayong lahat. And syempre, magtatapos na yung ating isang oras na naman ng kwentuhan dito sa Usapang Kalye. Meron ka bang gustong i-share sa ating mga listeners, no? Worldwide? Sige. So, yung share ko lang is dapat lang, as yung sinabi ko kanina, bang 4 na beses, maging maingat lang kayo sa mga transaction, maging safe tayo. So, para nyo isipin na ang technology, especially sa mga bangko, ay nandyan para maging mas madaling buhay natin lahat. At para maiwasan yung mga scam, kapag maingat tayo, wala din tayo makakaroon ng problema. At yung mga scammer, hindi magiging na rin sila, matatao din sila na hindi na rin sila magsascam. No? So, yun lang naman. Ayan, maraming salamat, no? Ayan po si Jed Kenley Chua, CISO ng Asia United Bank. Maraming salamat, no, sa pagpunta dito at pag-share ng iyong kaalaman, no, at experience sa ating mga kakalye.